Grounds for liability and payment of damages. So, ito yung mga circumstances o mga sitwasyon na liable ka at kailangan mo magbayad for damages. So, ang una dito, fraud. Yung hindi makatotohanan. Pandaraya. Number 2, negligence o kapabayaan. Kaya, uso sa label yung gross negligence eh. Gross negligence yung malaking kapabayaan. And then delay. O yun na yun, yung legal delay. O yung legal default. O yung legal mora. And then yung contravention of the tenure of the obligation. Yun yung hindi mo pagsunod doon sa specific time na ibinibigay sa'yo para makapag-deliver ka o makapagbayad ka ng utang. Yung tenure of the obligation, meaning yung time na ibinibigay sa'yo. Tenure can be expressed in days, months, and years. So, doon sa mga naglo-loan, na mahilig mag-loan, yeah. Sa kung sino na may kontrata, di ba? Buti kung SSS ka maglo-loan, may penalty. Mababawasan lang yung ano mo, di ba? Sa SS nga, penalty, malaki na yung penalty binibigay sa iyo, di ba? Dahil hindi ka nakakapagbayad. SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, yun yung number 1 na nababiolate lagi dyan sa mga nag-ano, yung contravention of the tenure of the obligation. So, yun yung mga grounds for liability and payment of damages na dapat, ano yun eh, although pang lawyer yan, pero as administrator, supervisors, and may-ari ng negosyo, dapat alam din natin yan. At dapat, yan yung mga bagay na itinatanong natin sa mga corporate lawyers. At yung mga corporate lawyers, yun naman ang sinasabi ng mga yan sa atin. So, give and take. Nag-aano ka sa kanila about computer things kung ikaw ay nasa IT. And then sila naman, magbibigay sila sa'yo ng ano mo sa law. So, in a way, na-enhance kayo pareho. Para, di ba, importante rin yung may alam ka sa ginagalawan mo. Hindi lang yung puro computer ang hawak mo. At hindi lang puro testing, software testing ang hinahanap mo. And then, management-wise, hindi mo alam na kung paano tumatakbo yung industry o yung opisinang ginagalawan mo. Paano kung sabihin nilang may nilabag na contract yung software na ginagawa mo? So, bali wala na yung testing mo kung yun pa lang hindi mo na alam. Kasi, yun yung mga bagay na extra sa trabaho. Hindi na parte ng trabaho mo o job description mo, pero kailangan mong malaman. So, yun lang po.